Magsusumete daw ng mga karagdagang mga pangalan ng DPWH sa Ombudsman kaugnay sa maanomalyang flood control projects. At sa pagkakataong ito ay mga high-profile individuals na naman daw ang papangalanan nila. Ito ay ayon sa Secretary ng Pangulong Marcos na si Secretary Vince Dizon. Siyempre magtatanong tayo, bakit ngayon lang? Ang tagal ng pumutok ng katiwalian na ito. Natapos na lang ang itinayong ICI ng Pangulo para kuno imbestigahan ang katiwalian na ito. At nang magse-resign ang mga mayembro nito dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon ng naturang komisyon na ito ay bigla na lang ay dineklara na kuno ay tapos na ang imbestigasyon at mag-move on na tayo. Pero ang totoo ay walang nagawa ang komisyon na yun kundi paniwalain lang ang taong bayan na kesyo gumagawa sila ng paraan para matukoy ang mga sangkot sa korupsyon na ito pero ang totoo ay tila pinagtatakpan pala nila ang mga tunay na sangkot dito. Tapos ngayon magdedeklara sila na kuno ay may ilalabas na naman silang mga pangalan na siyang may kagagawan sa malawakang nakawan na ito na para bang hindi pa natin alam at malalaman pa lang natin kung sino talaga ang salarin. This is the fact. Alam na po ng buong sambayanan kung sino ang punot dulo ng malawakang nakawan na ito sa gobyerno. Malinaw ang sinasabi ng mga testigo rito at sila ay nagtutugma-tugma. Ang kailangan na lang gawin ay dakpin at ikulong ang mga korap na leader na ito para magbayad sa mga kawalang hiyaan na ginawa nila sa mga Pilipino. Hindi yung pilit na maghahanap pa ng ibang taong pwedeng i-connect sa flood control issue at palabase na ito ang salarin para may baileng ang atensyon ng tao at hindi sa totoong magnanakaw. Sino pa ang tinutukoy nilang ilalabas nila na tao? At ilang buwan silang naghanap ng pangalan na ito. Ang tagal-tagal na since lumabas ang issue na ito ng nakawan. Halatang nagplano muna ang mga kasabwat sa korupsyon na ito upang magawa ng paraan kung paano divert sa ibang tao ang krimen na ginawa nila sa taong bayan. For sure, ang mga taong ito na ilalabas ay hindi ito yung talagang unang binanggit na mga totoong testigo sa krimen na ito. Maaaring may kinalaman din ng mga taong ito pero maliit lang siguro ang partisipasyon nila kumpara sa naghakot ng maletang pera na pagmamay-ari ng taong bayan. Sana ay makinig tayo sa mga totoong testigo na may alam kung sino-sino talaga ang nagnakaw ng maletang pera na pagmamay-ari ng taong bayan. Hindi yung nagpapaniwala tayo sa mga alipors din lang ng mga sangkot sa korupsyon na ito na wala namang ginawa kundi whitewash ang mga totoong involved sa malawakang paghimod ng pondo ng bayan.